umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Vice President Sara Duterte muling hinamon ang mga opisyal ng gobyerno na magpa-drug test. Pangalawang Pangulo hinikayat ang taong bayan na lumaban sa mapayapang paraan. Mga mambabatas naniniwalang dapat imbestigahan ang Vice Presidente kaugnay sa banta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. SSS pension boosters at PhilHealth Consulta wagi sa eliminations game ng UNTV Cup Season 11. Senate defenders pasok na rin sa win column matapos ang makapigil hiningang panalo laban sa DENR Warriors. Muling nagsalita sa isang live stream si Vice President Sara Duterte bandang alas 10 ng gabi, November 24. Dito pansamantala pinasalamatan ng ikalawang Pangulo ang lahat ng nagpapaabot at nagpapakita ng suporta sa kanya sa kabila ng mga nangyayaring issue. Nag-iwan din ng mensahe ang Vice Presidente para sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Muling hinamon ni Vice President Sara Duterte ang mga opisyal ng gobyerno na sumailalim sa drug test. Itong isa sa naging mensahe ng ikalawang Pangulo sa kanyang livestream kagabi. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Bukod sa drug test, sinabi rin ni VP Duterte na handa siya sa psychological test at neuropsychiatric exam basta aniya ay magpapa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Sisimulan aniya ito ng kanyang tanggapan upang mapatunayan na sila ay matinong kawani ng pamahalaan. Bukod dito, nagpaalala rin si VP Sara sa lahat ng nagpapakita ng suporta sa kanya, maging sa Office of the Vice President. Nais ng Vice Presidente ng mapayapang pagtitipon, lalo't binigyang diin niya na kailanman ay hindi siya sumama o sumali sa kahit anong panawagan na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan, na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Patawagan din ni VP Duterte sa taong bayan na hingin o idemanda sa gobyerno ang serbisyong karapat-dapat para sa bawat Pilipino. Dapat aniyang matupad ang lahat ng ipinangako sa publiko noong panahon ng kampanya bilang ito ang dahilan bakit sila nailagay sa pwesto. Isa sa binigay niyang halimbawa ay ang pagkakaroon ng mura o halagang 20 pesos na bigas na sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatamasa ng bayan. Dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Hinikayat niya ang taong bayan na lumaban para sa karapatan na magkaroon ng isang maunlad at payapang bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ng mga mambabatas ang ginawa ni Vice President Sara Duterte sa umano'y paghaharang nito sa paglipat sa kanyang Chief of Staff sa detention sa Mandaluyong. Naniniwala ang mga ito na dapat imbestigahan din ng Vice Presidente kaugnay sa banta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Dante Amiento.
Tinawag ng mga mambabatas ng Kamara na pag-abuso sa kapangyarihan ang pananatili ni Vice President Sara Duterte sa loob ng Batasan Complex nitong nakaraang linggo. Gayon din ang pagharang nito sa paglipat ng detention ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Binatikos din ng House Solons ang naging banta umano ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos sabihin ng Vice Presidente na may kinausap na siyang assassin para patayin ang presidente kapag napatay siya. Ayon kay Senior Deputy Speaker Representative Aurelio Gonzales Jr., ang utos na patayin ang presidente ay hindi lang karumaldumal na krimen kundi betrayal of the highest order. Sapagkat bilang kasunod ng Pangulo, siya ay pinagkakatiwalaan na pangalagaan ang saligang batas. Nanawagan naman si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe na magsagawa ng investigasyon para anya malaman ang katotohanan sa likod ng assassination plot laban sa presidente. Kailangan anyang malaman ng taong bayan ang kabuuan ng plot na ito, kabilang na ang posibleng pag-abuso sa kapangyarihan at betrayal of public trust. Sinabi naman ni Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores na ang simpleng bomb joke ay maaring arestuhin at ikulong ang isang tao, lalo naman ang pagbabanta ng kamatayan laban sa Pangulo. Samantala, itinanggi naman ni House of Representatives Sergeant-at-Arms Reginald Velasco ang umano'y maling pagtrato sa Chief of Staff ng OBP na si Attorney Lopez. Nabigyan anya ito ng comprehensive medical care at tiniyak ang kaligtasan nito sa lahat ng panahon. Nilinaw din ni Velasco na hindi totoong may kinuha silang cellphone kay Lopez. The best explanation for that will be the video that we will be providing you. It should show kung meron bang kinuhang cellphone yung ating mga security. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Tinawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na conditional threat lang ang banta ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Samantala, tiniyak naman ng mambabatas na ang kanyang pagbabantay kay VP Sara at Chief of Staff nito na si Attorney Laika Lopez. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may kondisyon ang banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ng mambabatas, bagaman ayaw ng mga Pilipino ang violence, ngunit dahil sa sitwasyon, intindihin na lang anya ang ikalawang Pangulo dahil masyado na itong nagigipit at pinagkakaisahan. As I have said, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Yun ang kondisyon. Patayin mo na siya bago niya ipapatay. Kumbaga, paano ba? Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Parang gano'n ang sinabi niya. Di ba? That's so sad. Ayon pa sa senador, hindi niya makokonsidera ang banta umano ni VP Sara na isang active threat. Hindi ko masabi, sila kinukonsider ka kailang active threat eh. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang ganun lang, di ba? Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang ganun. Upang matiyak naman ang kaligtasan ni VP Sara at kanyang Chief of Staff na si Attorney Laika Lopez, nanatili sa ospital si Senador Bato de la Rosa. Ito ay dahil din anya magkapabayan silang dalawa ni Attorney Lopez sa Davao City at matagal nang magkaibigan. Samantala, napaulat naman na bumisita rin si Senador Amy Marcos sa ospital, ngunit wala pang inilalabas na impormasyon ang tanggapan ng senador kaugnay dito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Labis na trauma at takot ang naranasan ng Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez matapos madetene sa House of Representatives ayon kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na hindi pa rin maayos ang lagay ng kanyang Chief of Staff. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong Sabado, November 23, ang pagnanais ng Chief of Staff nito na si Attorney Zuleika Lopez na magbitiw na sa kanyang posisyon sa Office of the Vice President. She already expressed kanina, sabi niya, I want to resign.
I want to resign from the office of the Vice President. And I told her, okay. Sabi niya, I want to go home to my mother. Sabi niya, pag natapos na ito, yung paghahanap sa akin, I will resign. And I will go home to my mother. I just want to be with my mother. Humiling din si Atty. Lopez na iuwi na siya sa kanyang ina, ngunit imposible pa ito sa kasalukuyan ayon kay VP Duterte. Gayunpaman, wala pang detalye kaugnay sa nasabing resignation ni Atty. Zuleika. Binanggit naman ni VP Sara kahapon November 24 nang muling makapanayam ng media na nais lang din ng kanyang Chief of Staff na matapos ang partisipasyon nito sa mga hearing ng Kamara. Wala naman siya sinabi pa. Kahapon lang naman yun na-discuss at sinabi niya na gusto niya tapusin na niya yung part niya sa hearings niya, ma-discharge na siya doon sa hearings, lahat ng tanong sa kanya tanungin na ma-discharge na siya and makauwi na siya. Samantala, kinumpirma rin kahapon ng ikalawang Pangulo na pinayagan siya ni Atty. Zuleika Lopez na makauwi muna. Ito ay upang makita naman ng Vice Presidente ang kanyang mga anak. Sinabi ni VP Duterte na mananatiling kasama ni Atty. Lopez sa Veterans Memorial Medical Center sila Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. In exchange for me, Senator Bongo will stay with her. So sabi ko dalawang ang sasama sa kanya. Dalawa pa rin ang sasama sa kanya, si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. And doon na siya parang medyo nag-isip and then pumayag na siya na paalisin niya ako. Ayon din kay Senator de la Rosa, ito ay upang maibsan ang trauma at takot ng Chief of Staff na maulit ang nangyari sa detention facility sa House of Representatives noong Biyernes, November 22. Yung pagka-traumatize niya, andyan pa rin. Para bang wala siyang tiwala na pag-aalis kami, baka kukunin siya at dalhin sa Women's Correctional. So yan yung takot niya. So dito lang muna kami, samahan muna siya. Samantala, bumisita si Senator Amy Marcos kahapon sa VMMC, bandang 2:00 ng hapon sakay ng helicopter. Sinalubong siya ng kapwa senador na si Senator Bato de la Rosa na nag-escort sa kanya papunta sa kwarto ni Atty. Lopez. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang senadora sa pagbisita niya sa ospital. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa Veteran Memorial Medical Center si Office of the Vice President Chief of Staff Atty. Zuleika Lopez. Ito ay matapos sumama ang pakiramdam nitong nakaraang Sabado. Mula sa Veterans Memorial Medical Center, makibalita tayo kay Jed Neresina, live. Jed, good morning. Ano na ba ang latest na sitwasyon dyan ngayong umaga sa VMMC? Good morning, Kat. Bukod nga sa nananatili pa rin dito sa Veterans Memorial Medical Center si Atty. Zuleika Lopez ay wala pa tayong nakikitang development o nangyayari dito sa VMMC. Bukod din sa ilang mga sa tingin nating security personnel na umaalis nga dito sa VMMC lula ng sasakyan. Ngayon ang huling araw ng ipinataw na contempt order kay Office of the Vice President Chief of Staff Atty. Zuleika Lopez. Nakatakda rin ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa kung paano ginamit ang pondo ng OVP. Inaasahan ngayong umaga ilalabas ang medical bulletin ni Atty. Lopez kung saan ito rin ang magiging basihan sa mga susunod na maaaring mangyari rito sa VMMC. Ayon kay Vice President Sara Duterte kahapon, hindi pa tiyak ang pagdalo ngayong araw ni Atty. Zuleika sa pagdinig ng Kamara dahil na rin sa kanyang medical condition. Ngunit aniya nais na rin naman ng kanyang Chief of Staff na matapos ang partisipasyon nito sa nasabing pagdinig. Matatandaan din na kahapon ay umalis si VP Duterte rito sa VMMC at isa nga sa naiwang magbantay kay Atty. Lopez ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hiniling din ni Atty. Zuleika ang pagbabantay o presensya ng kanyang abogado 24 oras dito sa nasabing ospital.
Kat, sa ngayon, inaasahan natin na babalik na rin si Vice President Sara Duterte bilang ito yung hiling ni Atty. Lopez na makasama nga si VP Duterte dala nga nung trauma at takot na natamo nito sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. At isa nga rin sa abangan natin dito sa VMMC ay kung dadalo sa pagdinig ng Kamara itong si Chief of Staff Atty. Lopez. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jed Meresina, live mula sa Veterans Memorial Medical Center. Nagdaos ng candle lighting sa Davao City kahapon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Nakiisa rin ang supporters ng pangalawang Pangulo sa Maynila sa harap mismo ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Karamihan ay nakasuot ng itim na t-shirt at bitbit ang banner na We Stand with VP Sara. Ang detalye sa ulat ni Marisol Montano. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Rizal Park sa Davao City noong Sabado. Kasunod ito ng ginawang paglabas ng sama ng loob ng pangalawang Pangulo, bunsod ng tensyon sa pagitan ng kanyang opisina at House of Representatives. Ito ay matapos na ilipat ng Kamara ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez mula Batasan Grounds patungong Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City kahit 10 oras ng gabi. Bukod sa Davao ay nagkaroon din ng pagtitipon sa harap ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC ang ilang supporters ni VP Sara. Bit-bit ang mga banner na We Stand with VP Sara at pagsusuot ng itim na t-shirt na simbolo aniya ng kadiliman ng kasaysayan ay nagsagawa ng candle lighting at prayer rally ang mga ito. Sa kuha ng isang supporter na si J.R. Blasing, sinabi nito na naglilingkod lamang ng tapat aniya si VP Sara at ipinaglalaban ang kanyang kasama. Siya ay naglilingkod lamang ng tapat at ipinaglalaban niya ang kanyang subordinate. So kaya tayo narito para ma-witness at ipakita rin sa kanila yung ating suporta dahil tayo ay tunay na sumuporta at hindi tayo bayaran na mga noong pa man na sumuporta sa kanya. Dumating din si Atty. Salvador Panelo sa rally at ipinahayag nito ang ginagawang pansasamantala sa mga Duterte. Hindi tayo bulag, hindi tayo bingi. Nakikita natin ang lahat na pagsasamantala, ang lahat ng paglabag sa katarungan, lalong-lalo na ginagawa nila kay Presidente Duterte, si Vice Presidente Duterte, at ni Atty. Laika Lopez. Marisol Montano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Duterte! Nawala ng tirahan ang nasa 2,000 pamilya sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila matapos sumiklab ang sunog sa lugar kahapon. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Isang sunog ang sumiklab sa residential area sa Isla Puting Bato sa Tondo, Manila bandang alas 8 ng umaga kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Pagsapit ng 10:13 a.m. ay inakyat sa Task Force Bravo ang alarma ng sunog at matapos ang mahigit 1 oras ay inilagay sa pinakamataas na alarma o Task Force Charlie ang sunog. Nasa higit 30 fire truck, 4 na fireboat at 1 helicopter mula sa Philippine Air Force ang nagtulong-tulong upang maapula ang apoy. Dakong alas 4:07 ng hapon nang ideklarang fire out ang sunog. Tinatayang nasa 1,000 mga bahay ang natupok ng apoy, dahilan upang mawalan ng tirahan ng nasa higit 2,000 pamilya. Patuloy namang inaalam ang halaga ng napinsalang ari-arian. Nananatili naman sa Delpan Evacuation Center ang mga naapektuhang residente. Sa isang pahayag, sinabi ni Manila City Mayor Hani Lacuna na inatasan na niya ang Manila DRRMO at MSWD na gamitin ang lahat ng portalets, partition at medical team upang kaagad na makapagbigay ng tulong sa mga nasunugan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang driver na nahuli sa EDSA busway ang umaming nakakuha ng peking driver's license sa halagang 8,000 pesos. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, naisuhan ng violation ticket ang driver dahil sa sari-saring paglabag. Kasamang nahuli ang isang L300 sa isinagawang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC noong nakaraang linggo sa mga iligal na dumadaan sa EDSA busway. Matapos pumasok ng L300 sa loob ng busway ay hinarang ng mga otoridad ang sasakyan. Nagpakita ang driver ng driver's license at ORCR sa mga nanghuling tauhan ng SAIC. Ngunit napag-alaman na peke ang lisensya ng driver at expired naman ang ORCR ng sasakyan. Ayon sa SAIC, umamin umano ang driver na hindi siya dumaan sa tamang proseso ng Land Transportation Office o LTO sa pagkuha ng driver's license. Nagbayad lamang umano ito ng 8,000 piso para makakuha ng peking driver's license. Naisyuhan ng violation ticket ang driver dahil sa iba't ibang mga paglabag sa mga batas trapiko. Ayon sa SAIC, ang pagkakahuli sa driver ay senyales ng kanilang commitment para mas maging disiplinado ang mga motorista at maging ligtas sa mga commuter ang kalsada. Batay sa batas trapikong umiiral sa Pilipinas, pagmumultahin ng 3,000 pesos ang driver na mahuhuling gumagamit ng peking driver's license. Hindi rin siya papayagan ng LTO na makakuha ng lehitimong lisensya sa loob ng 1 taon mula sa araw na magbayad siya ng multa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito naman po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo sa may Caloocan sa right side ng screen na papunta ng monumento ay light to moderate po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Samantalang sa left side naman po na papunta ng Balitawak ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa oras po na ito ay wala naman pong naibabalitang heavy traffic ngayon dito sa mga bahagi ng NLEX, subalit may kaunting pagdami na po dito sa may Kawayan Interchange Bridge. At sa drone video nakuha ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road, Cebu City, light to moderate naman po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Mahigit 60,000 mga bahay ang napinsala ng Bagyong Pepito sa probinsya ng Camarines Sur, habang nasa mahigit 87 milyong pisong halaga ng agricultural infrastructure damage sa lalawigan ang naitala bunsod ng pananalasa ng bagyo. Narito ang report ni Ryan Salatandol. Sa datos na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Camarines Sur, nakapagtala ito ng kabuoang bilang na 61,658 damaged houses sa buong lalawigan. 10,626 dito ay totally damaged at 51,032 naman ang naiulat na partially damaged. Karamihan sa nawalan ng tirahan ang nasa bahagi ng partido area na nakaranas ng malalakas na hangin na may kasamang daluyong o storm surge. Pagdating sa sektor ng agrikultura, nasa 70,671,935 pesos na halaga ang nasirang pananim. Malaking bahagi sa nasira ang tanim na palay, habang nasa 17,923,100 pesos naman ang napinsala sa infrastruktura, kabilang na ang nawasak na tulay, flood control, government buildings at mga kalsada. Ongoing na rin ang pagsasagawa ng power restoration sa 9 na bayan sa lalawigan. Balik normal na ang supply ng tubig at komunikasyon sa mga apektadong lugar. Nakauwi na rin sa kani-kanyang mga tahanan ang mga pamilyang lumikas dahil sa Bagyong Pepito. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bagamat isa ang Catanduanes sa matinding napinsala ng Bagyong Pipito, wala namang naitala sa lalawigan na nasawi o nasaktan. Ngunit hindi rin biro ang dinanas ng mga kababayan natin doon, lalo na ang mga residente sa bayan ng Bagamanok, Catanduanes, kung saan tila nakipagpatintero sila sa unos na dala ng bagyo. Narito ang report ni Alan Manansala. Super lakas po talaga. Compare nung mga nakaraang mga bagyo, ano lang, parang natural na ulan lang, tapos kunting hangin. Pero ito, kakaiba po talaga siya. Na halos talagang, nakita po kasi namin yung paglipad ng mga yaro, tapos yung gaganon yung mga puno. Pag lumalakas po yung ihip ng hangin, para po may kasamang ipo-ipo, tapos may parang kidlat na lumiliwanag sa langit. Ganito inilarawan ni Monica ang matinding unos na kanyang nasaksihan nang dumating ang Bagyong Pipito sa kanilang isla. Ang pangyayaring ito nagdulot ng pangamba para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapag yung hangin nandito, pupunta kami sa kabila para di kami maano ng tubig at o kaya nung hangin. Pag doon naman po yung may hangin at may ulan, dito naman po kami sa kabila. Yung kung saan po kami ligtas, doon po kami pumupunta. Si Aling Lani at ang kanyang asawa lumikas bago pa dumating ang bagyo. Ngunit nanlumo sila sa kanilang nadatnan nang bumalik sa kanilang tahanan. Noong hapon, naglikas na kami. Pinalikas na kami ng barangay. Nung nagtila na, ito na konatuyo na bahay namin, na lugmok na. Nawasak man ang kanilang bahay, malaki pa rin ang pasasalamat nina Monica at Aling Lani dahil may buhay at lakas pa rin sila kasama ang kanilang pamilya. Sabi ko sa sarili ko, siguro paraan to ng Diyos. Hayaan natin gumawa yung Diyos kung ano yung maging kalooban niya sa atin. Kumbaga, tinatanggap ko yun na magiging ganun yung pamamahay namin. Sabi ko naman, siguro may mas mabuting ikakaloob yung Diyos sa amin. Adyan naman yun eh. Na naman kita magiginibo sa sitwasyon yung nagawa na imong baray. Na mapaiyak ka. Kaya ano na lang yung problema mo. Si Aling Lani, unti-unti nang nagtatayo ng bahay na masisilungan habang hinihintay naman ni Monica ang pag-uwi ng kanyang asawa upang muling maitayo ang kanilang barong-barong. Ilan lamang sina Monica at Aling Lani sa maraming kababayan natin sa Catanduanes na nasira ang bahay dahil sa bagyo. Ngunit ang mahalaga, walang nasaktan o nasawi sa kanila. Minsan pang napatunayan na ang mga taga-Catanduanes ay isa sa mga sumisimbolo ng katatagan ng mga Pilipino na sa kabila ng unos at bagyo, kayang magpatuloy sa buhay na may ngiti at pag-asa. Mula dito sa bayan ng Pandan, Catanduanes, Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Bureau of Customs na i-release ang 580 metric tons ng frozen mackerel. Ito ay para maggamit ang mga nasabing isda sa relief operations ng DSWD matapos ang mga nagdaang bagyo. Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas itong kainin, kaya't iminungkahi ang agarang paggamit nito para tugunan ang pangangailangan sa pagkain. Ang mga bagyong Nika, Ophel at Pepito ay nagdulot ng matinding pinsala na nakaapekto sa halos 167,798 na individual at nag-iwan ng 13 nasawi. Dumating na sa bansa kahapon, November 24, ang nasa 75 repatriated overseas Filipino workers mula sa bansang Lebanon. Tumanggap sila ng pinansyal at pangkabuhayan na tulong mula sa Department of Migrant Workers.
Overseas Workers Welfare Administration at Department of Social Welfare and Development, pati na rin ng educational vouchers mula sa TESDA. Nagbigay rin ang National Reintegration Center for OFWs ng livelihood programs habang may libreng medical check-up, gamot at psychosocial services para sa mga biktima ng trauma at pang-aabuso. Kinundena ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang mga mararahas na protesta sa Montreal, Quebec, Canada. Sa gitna ito ng annual NATO Assembly na isinasagawa sa bansa. Mula sa Grand Prairie, Canada, makibalita tayo kay Jeffrey Reyes, live. Jeffrey Reyes, good morning. Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Kinundina ni Prime Minister Justin Trudeau nitong Biyernes ang mga mararahas na protesta ng pro-Palestinian group sa Montreal, Canada. Nasa 300 delegado ng North Atlantic Trade Organization o NATO members at partner states ang nagtipon sa Montreal mula November 22 hanggang 25. Habang nagpupulong, nagsasagawa ng kilos protesta ang dalawang pro-Palestinian groups laban sa Israel kung saan sinunog ng mga nagpoprotesta ang effigy ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at nagsindi ng mga smoke bomb. Sa mga video at larawan na ipinost sa social media, makikita ang mask rioters na nagsusunog ng mga flare at sinisira ang mga storefront windows. Gumamit ng tear gas at batuta ang mga pulis upang kontrolin ang protesta at 3 tao ang inaresto dahil sa pananakit sa mga pulis. Silin sa isang post sa social media sa X, kinundina ni Trudeau ang insidenteng iginigiit na hindi nararapat ang anumang aksyon ng anti-Semitism, intimidation at karahasan. Balik sa iyo, Silin. Maraming salamat Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Umangat na sa tig-2 panalo ang SSS Pension Boosters at PhilHealth Consulta matapos magwagi sa kanilang mga game kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Habang pumasok na rin sa win column ang Senate Defenders matapos ang makapigil hiningang panalo nito kontra sa DNR Warriors. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Matagumpay na naprotektahan ng Season 10 runner-up SSS Pension Boosters ang kanilang record laban sa rookie team BJMP Greyhounds sa kanilang bakbakan sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. First quarter, hawak ng SSS ang momentum with 4 points advantage, 25-21 sa pangunguna ni Carlito Kemba with 8 points. Second frame, sumagot ng 10 points si Roy Parocho, 2 dyan mula sa Rainbow Country to lead the offense for the Greyhounds. Kaso may buwelta naman na tig 6 points sina Glenn Bolocon, Mark Anthony Katakutan at Carlito Kembao. Kaya abante pa rin ang SSS at the end of first half, 53-43. Third kanto, kumayod ng combined 26 points sina Cirilo Maghope, Roy Parocho at James Tupas para sa BJMP. Pero palaban pa rin ang SSS at Silesian Amparado naman ang nanguna sa opensa nila sa quarter na ito para panatilihin ang kanilang lamang, 80-75. Pagpasok ng last quarter, naibaba sa 3 points ang hinahabol ng BJMP. Pero mabilis na nakasagot ang Gunners ng SSS, kaya naman sa huli na naig ang Pension Boosters sa score na 107-101.
Dahil sa panalo, may malinis na 2-0 win-loss record ang SSS. Best player of the game sina Maki Escalona na humakot ng 18 points, 13 assists at tig-2 rebounds at steals. At si Glenn Boloco na may 20 points at 5 rebounds. We fell short last year, so gusto namin siguro one game at a time, but the ultimate goal is to really win the championship. We feel good about the team. Kahit sino sa amin pwede, we are advocating team basketball right now. Bukok pa rin kami sa practice. Ginawa pa rin namin yung turo ni Coach Ronald at ni Coach Bon. Execute lang yung play. Go hard pa rin sa laro. Walang relax. Mas matinding bakbakan naman ang ipinamalas ng Senate Defenders at DNR Warriors. Kapwa ayaw patalo ng dalawang champion caliber teams. First quarter kumonekta ng 8 points si Harry Petilos ng Senado na abante ng 5 points, 21-16. Second frame bumaba sa 3 puntos ang hinahabol ng DNR, 38-35. Third quarter umangat sa 8 points ang abante ng Senado, 56-48. Vergara, Atienza for 3, got it! The game is tied at 63! Under 3:50 mark ng last quarter, naitabla na sa 63 points, courtesy ng tres ni Ralph Atienza ng DNR. Yun lang di nagpakaba ang Senado at mabilis na bumawi at muling umabante ng 4 points. Atienza open. Got it again! Oh! Last 1 minute, muling pumasok ang tres ni Atienza, 71-70. Isang puntos na lang ang hinahabol ng DNR. 37.7 seconds tied at 71 points dahil sa free throw ni Brian Bangal. May pagkakataon pa sanang selyuhan ng Warriors ang panalo, subalit Sanders attacks, uses the glass, misses. Marcos blocked by Grijaldo. Wild pass, Marcos sa ilalim, and he's fouled. Sa huli, it was Mark Anthony Marcos na nagbigay ng final dagger na nagpaluha sa Warrior fans matapos maipasok ang 1 out of 2 sa free throw. Tinangka pa sana ng Warriors na ikasa ang final play sa last 2.2 seconds. Pero wide open. Oh, going for the win. That's way short. Final score 72-71. At ang best player of the game ay si Mark Anthony Marcos with 19 points at 4 rebounds. Pressure talaga yung free throw na yung mabuti pumasok. At sa third game, itinumba ng PhilHealth Consulta ang PNP responders sa mainit na sagupaan na nagtapos sa score na 76-69. 4 na player ang naglista ng double digit para sa PhilHealth. Si Randy Pagon with 14 points, Jervy Glorioso and Ian Maso na may tig 13 points at si Mark Pedroso with 12 points. Habang tanging si Anton Tolentino with 17 points at Richard Villanueva with 14 points ang may double digit sa PNP. Hinirang na best player of the game si Jervy Glorioso na kumamada ng 13 points, 6 na steals at tig-4 na rebounds at assist. Mas malaking factor sa amin si Coach Louie kasi nga nagkaroon kami ng system, meron kaming mga plays na iniraran. Ganun na rin sa mga bagong players namin, malaking additional sa team namin. Kaya yung pagkukulang namin last season, nandito ngayon, medyo maganda yung resulta ng team namin, sana magtuloy-tuloy. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Proverbs chapter 22 verse 4 na nagsasabi, "By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life."
ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Unahin na natin ang oil price update para sa mga kasambahay nating motorista. Not so good news po dahil muli na naman magpapatupad ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng piso hanggang piso at 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 10 centavos to 1 peso and 30 centavos naman ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang ang kerosene naman ay inaasahang tataas ng 70 hanggang 90 sentimos bawat litro. Kaya po magpa-full tank na bago pa tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bukas po yan, mga kasambahay. Dun Ito sa buti mga, na lang talaga. Oo, dun sa mga tatanong kung bakit daw na patuloy pa rin yung pagtaas. Kasi patuloy pa rin yung tension between sa Ukraine and Russia. Isa rin talaga raw sa malaki na nag-export ng kanilang mga crudo ay ang Russia. Buti na lang daw dun sa nangyayaring tension sa dalawa, hindi pa nasisira yung mga pipeline, yung mga lugar kung saan nakaimbak yung mga oils ng Russia. So nakakapagpadala pa rin sila. Tapos yun, continuous pa rin na, di ba, bumababa yung halaga ng piso, pataas ng pataas. Every $1, parang 59 pesos na ngayon ang pagko-convert sa peso. Kaya sabi ko, grabe yung nangyayari sa ating ekonomiya. Kasi nung nakaraan, nung galing kami ni Joshua sa Malaysia, ang sabi sa amin, nasa 28 pesos lang ang parang gasolina sa kanila. Tapos kakacheck ko lang, nasa parang 2 point something ringgit yung yung diesel. Nasaan siya? 40, parang 40 30 pesos gano'n. Grabe. Sana all. Nakaka-sad para sa akin. Yun lang pala magandang pasalubong, no? Yun lang. Hindi ka ba makaharang yun sa immigration? Yun lang. Pero sige na nga, lipat na tayo sa good news, no, mga kasangbahay. Good news po sa mga Navoteño dahil dadayo po ang kadiwa ng Pangulo sa Navotas City ngayong November 25 to 26, 2024 sa Navotas City Hall grounds. Ngayong araw, bukas po ang kadiwa ng Pangulo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Bukas naman po, bubuksan ito mula alas 8 pa rin ng umaga at tatagal lamang ng hanggang alas 11 ng umaga. Pwede po kayo ritong makabili ng mga murang sariwang gulay, prutas at iba pang food products. At available din po dito ang bigas na 43 pesos lamang kada kilo. Wow! Uy, pero sana ma-achieve natin nung nakaraan, parang bandang September yun, yung 29 pesos, diba? Sana ma-achieve natin ulit yan. Pero syempre, tulong na rin natin to sa mga local natin, ng mga farmers, ng mga mangingisda natin, na mapuntahan natin yung mga kadiwa ng Pangulo, mga kadiwa stores natin. Pero sana mas dumami pa to para direct pa yung yung from yung sa producer to consumer, yung para malaki din yung kita nila kasi syempre nakikita natin kapag mayroong mga middleman pa, dun pa mas bumababa ang kita nila. Tsaka ito, mas maganda tayo, baka mas ma-engage tayo na mas kumain ng mga whole foods, diba? Mas healthy yan, mga kasangbahay. Yung mga kakainin natin, prutas, gulay, isda. Oo. At sana yung kung dadami man yung mga kadiwa stores pa natin, maging accessible sa atin. Ay, kung may kada barangay may ganito, siguro ang sarap talaga mamalengke, di ba? Oo, tsaka sana consistent din na meron lagi. Ngayon, di ba, pag napapansin nyo, pag bumibili kayo worth 500 pesos, grabe, parang hindi kayo aabot ng hanggang mamayang gabi yung pagkain ninyo. Ganun ka na ngayon, ang mahal na ng mga bilihin, kaya talagang mas maganda kung ma-promote natin itong ating mga kadiwa stores. Ito naman, mga kasambahay, heads up naman sa mga kabataang Q-citizens dyan, gaya namin ni Joshua. Kung kabilang kayo sa mga nagnanais na magsimula ng sariling negosyo o kaya ay gustong palaguin ang inyong negosyo, naku, pwedeng-pwede po kayong makilahok sa libreng QC Youth Training for Entrepreneurship ng QC Youth Development Office. Ito po ay free 3-day training para sa mga kabataang Q-citizen na 18 to 30 years old. Sa mga interesado po, mag-register lamang po kayo sa link na tinyurl.com/QCYDO
NTREP Training 2024. Ang unang batch ay magsisimula ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Sa mga gusto pong humabol, ang second batch naman po ay sa December 4 to 6, habang ang third batch naman ay sa December 10 to 12. Kabilang po sa mga ituturo sa libreng training ay ang entrepreneurial mindset, identifying business opportunities, strategic planning, pricing and costing, marketing strategies at marami pang iba. Para sa kabuuang detalye, check lamang ang official Facebook page ng QCYDO at QCGov. Ganda niya. Yes, kasi aminin na natin, maraming mga kabataan ngayon wala talagang interes sa pag-aaral. Tapos gusto nila talagang mag-business. Kasi marami akong mga friends ng senior high school, mga businessman, businesswoman na sila. Hindi na sila kumbaga wala sila talagang interes sa pag-aaral ng talagang aral na aral. So sabi nila kaysa daw masaya yung oras nila sa pag-aaral, magbe-business daw sila. Pero hindi natin dinidiscourage, no? Hindi natin sinasabi na wag na mag-aral yung mga kabataan. Pero meron talaga kasi na hindi nila nakikita yung sarili nila na nag-aaral. So meron talaga, ang nagiging option nila is magtayo ng business. So sa mga ganung kabataan na hindi mo naman talaga mapipilit ng mag-aral, siguro mas maganda na ganito, mga trainings yung attendan nila, ilang araw lang na trainings, 3-day training, para makapag-start sila ng business. At dito, tutulungan pa sila ng government. Tsaka meron din yung iba na habang nag-aaral, nagnenegosyo, na pagsasabay nila. Tsaka yung mga ganitong mga seminars, take advantage natin lalo na paglibre. Kasi yung mga nabanggit kanina, katulad ng marketing strategies, merong mga online course yan wherein magbabayad ka pa. Mahal diba? yan. And, diba, yung mga presyo na nakikita ko nga parang nasa 1,000 ilang sessions lang. Pero dito, makukuha natin yung knowledge ng libre. Kaya take advantage natin lalo na sa mga business-minded katulad nga ng nabanggit mo na hindi lahat din kasi talaga kumbaga, sila nag-excel sa mga office job, ganyan. Yes. Meron yung talagang malilikot yung utak na gusto nila, yung mga business, ano ba yung magaganda. Tsaka na-encourage din ng government natin, di ba? Na magkaroon tayo ng, kumbaga, in-encourage yung mga tao, yung mga residente dito sa Philippines na i-pursue din natin yung pagbe-business entrepreneurship. Wherein, helpful kasi siya, di ba, sa economy ng Philippines. Kaya, take advantage natin yung mga gitong free seminars. Makakapag-open ka rin kasi ng opportunities sa iba na mabigyan mo rin sila ng trabaho. Tama. Di ba, Josh? Naisip ko kasi, sabi mo kanina, iba ayaw mag-aral. Pero itong mga seminars ito, parang, pag-aaral naman dito, pag-aaralan mo yung pagbi-business. Pero siguro, ang issue lang is, hindi lang siguro interesado yung mga ibang mga kabataan sa ibang mga programs na kinukuha nila. So meron silang option nga na ganito na kung dito ito yung interest nila, ito yung pag-aralan nila. Kasi importante pa rin talaga yung may mga, kasi hindi ka makakuha ng mga certificates na yun kasi may mga certificates, yung mga training na yun eh. Kung hindi ka nag-aral, hindi ka makakuha itong mga certificates na to. At yung mga certificate na yun, may halaga din yun. Tama. Kaysa yung parang parang self-taught ka lang. May mga self-taught naman din talaga na naging successful. Pero di ba, syempre, meron namang parang easier way para pupunta doon. Ba't pa tayo magpapakahirap, Ay, yung mga self-taught na yun, madalas mag-e-enroll din yan ng mga business. Ganun din, di ba? Makapansin din kasi nila yung kailangan sa credentials din nila kapag tumataas na yung ng business nila. Paano sila makakapag-innovate pa dun sa business? True yan. Kaya encourage ang entrepreneurship para sa mga Pilipino. Ngayon naman, paalala naman po sa mga Taguig residents. Ang Taguig Diagnostic Van for Embu Barangays ay available po every Tuesday and Friday from 7 a.m. po yan to 4 p.m. Nakapwesto po ito sa Loton Avenue, malapit sa JP Rizal Street at City Jail, Barangay Post Proper North Side. Kabilang sa clinical laboratory services nito ay ang mga sumusunod: fasting at random blood sugar, blood urea nitrogen, creatinine, uric acid, cholesterol at iba pang clinical chemistry. Available din po ang CBC at complete blood count with platelet, hematocrit, hemoglobin at blood typing. Ganyan din po ang urinalysis at fecalysis. Meron din pong X-ray, ECG at ultrasound. Pero tuwing Biyernes lamang at by appointment po ito. Tandaan lamang po na kailangan ay may maipakita kayong requests for laboratory tests at X-ray po mula sa Taguig Health Centers, Taguig Pateros District Hospital o Love Caravan. Para sa iba pang detalye, pwede po kayong tumawag sa 0962-337-4522. Ayan, para sa mga po natin, Taguig residents, i-take advantage po natin. Kasi may mga designated na barangays, which is na-mention natin, is yung Embu Barangays. Take advantage natin kasi pag free, ang daming test. Yung mga ECG, meron nga dito na banggit, is yung mga para matest din yung uric acid mo. Naalala ko kasi sa social media, may mga napapanood ako na
pabata ng pabata yung mga tumataas yung uric acid, 20s, 30s pa lang sila, matataas na yung uric acid. Tapos yung na-mention din na CKD, yung chronic kidney disease, wherein ang daming nakikita ko sa social media, wala pang 30 yata, na kagad, nagda-dialysis na. Kasi ang medyo scary sa kidney disease, kapag medyo malala, kumbaga walang signs and symptoms agad kapag medyo damage na, unless nagpapacheck ka. Kaya kailangan talaga magpacheck tayo. Kasi pag hindi tayo nagpacheck, yung signs and symptoms na lalabas kapag medyo malala na. Late stage na. Kaya maganda po talaga ng pa-check up tayo. At least kahit yearly, di ba, ma-check natin kung ano yung problema sa atin. Take advantage natin yung mga ganitong free tests, di ba? Talagang very health conscious si Ian. Feeling ko yung algorithm ng kanyang feed puro about sa lifestyle modification, sa health. Pero very good yan. Para meron tayong knowledge and education dun sa kung ano yung pwedeng mangyari din sa atin. Tama. Ito naman po, panawagan naman po sa mga Valenzuelano mula sa inyong pamahalaang lungsod. Dahil po sa road widening project sa Karuhatan Public Cemetery, nakatakda pong i-demolish ang mga nicho sa ilang-ilang at everlasting. Pinapayuhan po ang mga kamag-anak ng mga nakahimlay dito na kumuha po ng exhumation permit at transfer permit sa City Health Office hanggang November 30, 2024. Ang mga hindi po maililipat ng libingan ay pansamantalang ilalagay po sa bone storage sa Maysan Public Cemetery. At kung kayo po ay may katanungan o gustong i-verify, makipag-ugnayan lamang po sa cemetery unit ng City Health Office sa numerong 8352-1000 Local 1107 o kaya po ay magsadya sa City Health Office sa Valenzuela City Hall. Naku, ayun. Kasi baka yung iba, pwedeng na-inform naman sila nito ng road widening project beforehand. Kasi baka magkagulatan na, ay, bakit nawala yung namin dito, yung nicho, bakit nawala dito yung yung sa libingan. Mas maganda po talaga na ito, narinig nila po yung advisory, makakuha na po kayo ng permit at syempre po, makiisa na lang din po siguro tayo dito sa road widening project, para din naman po ito sa benefit po nating lahat. Sana wala nang mag-away muna dyan sa mga ganitong klase. Medyo kasi, syempre, yun, sa pamilya, di ba? Parang meron silang attachment pa rin doon sa cemetery, doon sa kanilang mga nicho. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Nananatiling isa sa most prevalent at pervasive human rights violation sa mundo, ang karahasan laban sa kababaihan. Kaugnay nito ay nagtalaga ang United Nations General Assembly ng isang araw bilang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Balikan natin ang kasaysayan nito sa ating Today in History. November 25, 2000. Sa araw na ito ay ginunita sa unang pagkakataon ang International Day for the Elimination of Violence Against Women sa pangunguna ng United Nations. Simula pa noong 1981 ay ginugunita na ng women's rights activist ang November 25 bilang araw laban sa gender-based violence. Ang petsa ay napili upang bigyang pagkilala ang tatlong magkakapatid na sina Patria, Minerva at Maria Teresa Mirabal mula sa bansang Dominican Republic. Ang magkakapatid na tinaguriang Las Mariposas ay matapang na lumaban sa rehimen ng Dominican dictator na si Rafael Trujillo. Sa utos ni Rafael Trujillo ay brutal na pinaslang ang magkakapatid noong November 25, 1960 habang papauwi matapos na bumisita sa kanilang mga asawa sa bilangguan. February 7, 2000 ang opisyal na italaga ng United Nations General Assembly ang November
nakakalungkot, kasi sa statistics pala, 1 out of 3 women daw ay nakaka-experience ng violence. At noong 2020, 81,000 na kababaihan namatay dahil sa violence. 47,000 of them dahil sa sa kanilang family member or dun sa partner. So parang kung i-average daw siya, parang 1 in every 11 minutes meron daw namamatay na babae. Tapos ang nakaka-sad, isa sa mga causes ng mga ganitong violence, lalo sa ibang bansa, parang na-feature na rin natin sa TIH yun, yung mga sa culture nila. Yeah. Nakakalungkot kasi yung iba na meron silang tinatawag na parang norm na kasi nila yun. So practice na, isa din yun, yung mga forced marriage, tapos yung mga dowry-related na violence na yung mga kababaihan, parang pag hindi sila nakapagbigay ng dowry, parang pinapatay sila, ganun. Parang pinapalabas na kitchen accident daw, mga kitchen fire daw. Mostly ganun yung nangyayari. Tapos, yung isa sa nakakalungkot is yung FGM, yung tinatanggal yung genitalia nung mga kababaihan. Tapos ito, norm siya dun sa culture nila, na parang ang sinasabi nila, meron daw kasing mga medical, parang health benefits. So parang hindi natin alam bakit ganito yung nangyayari dun sa mga bansa. Pero ang nakakatuwa naman is gumagawa naman ng paraan yung, syempre, ang UN, tapos ang iba pang mga organization, ng mga non-profit organization, para mag-act dito sa klase ng mga violence na nangyayari sa mga kababaihan. Tsaka madalas, diba, kababaihan talaga yung nagiging ng human trafficking. Ayun. Diba? Isa talaga sila sa tayong mga kababaihan, tayo talaga yung isa sa mabilis, kumbaga, na nakukuha pagdating sa mga ganyan, sa mga human trafficking. Isa yan talaga sa mga natin, tayo talaga yung madalas nagiging biktima. Dahil siguro, yung sa kahinaan na sinasabi nga, diba, yung physical natin na strength, hindi naman talaga tayo, kasing lakas talaga ng mga kalalakihan kung titignan talaga, lalo na yung pagdating sa strength. Though meron naman talagang mga kababaihan na kaya rin namang sumabay. Pero naturally, di ba, kahit nga sa Olympics, hindi pinagsasama ng laban, yung lalaki tsaka babae, di ba? Kasi alam natin, iba talaga yung natin, kumbaga yung lakas din na meron yung mga kababaihan. Kaya tayo talaga yung nagiging biktima niyan. Kaya nga ngayon, sinasabi nila na dapat talaga maging aware din yung mga tao na may mga ganito pa rin na nangyayari. Pwedeng hindi kasi natin na-experience ito sa bansa natin, pero marami pa rin mga bansa sa buong mundo yung nakakaranas ng hindi pantay talaga na pagtrato sa mga kababaihan. At isa naman talaga yun sa ina-advocate natin. Hindi naman ibig sabihin na parang ina-uplift natin yung mga kababaihan, ihahayaan na naman natin yung mga kalalakihan. Hindi sa ganun. Doon tayo sa equality, ko ano yung pwedeng magawa ng mga kalalakihan na kaya rin naman na kababaihan, hindi natin tatanggalin sa kanila rin yung karapatan na maka-achieve ng something dun sa mga bagay na yun. Kaya nakakatuwa na sineselebrate din siya ng UN. Kaya nga ngayon, di ba, sinasabi nila kung gusto mong makipag-celebrate, gusto mong ma-promote itong ginagawa nga na International Day for the Elimination of Violence Against Women, gamitin natin yung #NoExcuse. Tsaka imagine yung minention din ni Ira na 1 in 3 women nakaka-experience daw ng violence sa lifetime nila. Wherein kasama na dyan yung mga domestic violence, human trafficking, sexual harassment, tsaka yung isa na child marriage wherein may mga ganun daw pala talaga na kumbaga as pambayad ang anak. Oo, diba? Na up until. Kaya maganda may mga ganitong International Day din. Tsaka may mga records din before na nung COVID-19 pandemic na sinasabi na yung violence, since diba nag-lockdown yung mga bawat countries, dumoble daw sa statistics yung mga kababaihan na nakakaranas ng violence. Kaya maganda may mga ganito tayo para as a tap in the back din para sa mga government natin para mas ma-improve pa yung mga laws and policies about it, diba? About violence. Tsaka to make a difference, hindi naman kailangan natin gumawa ng napakalaking gesture. Pwede tayo, para sa paikisa, pwede tayo, tulad itong ginagawa natin sa TIH, we raise awareness. Tapos sa mga kasambahay naman natin, learning about this, kumbaga tulong na rin yun. At saka sa mga witnesses, kunyari, meron kang kakilala na ganito yung dinadanas nila, maging kakampi ka nila. Yes. Kumbaga speak up for them. Kasi minsan yung mga ganun nga mga women na na-abuse, minsan hindi sila makapagsalita. So parang maging kakampi tayo nila kung sakaling nahihirapan sila, tulungan natin sila na mag-speak up. Kaya significant talaga itong International Day
na para for women about this sa rights nila. Kaya importante yan. Ngayon naman, moving on naman tayo. May tanong naman ako sa inyo. May na-encounter na ba kayong tao na grabe kong manlait tapos masakit pa magsalita sa kapwa? May mga lalaking ganyan. Parang sa lifetime natin, meron tayong na-encounter na ganyan. Parang sa internet, marami yan eh. Yung mga pala-comment, no? Tapos dami account. Mga matatapang kasi hindi mukha nila. Pero ganyan kasi yung naranasan ng bida dito sa ating Kristiyano drama. Nang sumakay siya sa elevator, umani siya ng panlalait sa kapwa niya, job applicant. Mapapatawad kaya niya ito sa masasakit na salitang binitawan sa kanya? Panoorin natin. Sorry. Excuse me, miss. Pwede lumayo ka ng kaunting. Sikip na dito Sorry po, masikip na po kasi wala ng space. Alam ko, pero kasi pwede ba? Tang dumikit. Sorry po ulit. Pilita po. Ay, ano ba? Sikip na nga eh. Ay, ako siksik pa ng siksik. Ang taba-taba mo kasi. Pasensya na, wala naman ako magagawa eh. Ba't kasi ang taba-taba mo? Ha? Ang dami mo tuloy na agrabyado dito. Tingnan mo nga sa elevator, ang sikip-sikip na. Magpapalit ka kasi. Kailat ako. Sikip, miss. Huwag ka naman ganyan magsalita. Huwag ka ganyan magsalita sa kapwa mo. Alam mo naman wala namang kasalanan yan eh. Natural ng siksikan talaga dito sa elevator. Oh, eh, bakit kasi ang taba niya, di ba? Di ba? Ang sikip-sikip na nga dito. Eh, basta huwag kang dumikit sa akin, ha? Sisiksik na ako dito, eh. Pasensya na. Miss, palit na lang tayo. Dito ka na lang sa pwesto ko. Naku, wag na po. Nakakaya naman po. Okay lang para hindi ka na mapagsalitaan ng kung ano-ano. Yan! Pwede naman pala sila magpalit. Pati niyo pa kayo na ginawa. Kayo pa kayo sisiksik. Miss, huwag na kayong magsalitaan ng kung ano-ano. Pakipagpalit na nga, di ba? Whatever. Sir, thank you po ha. Salamat. Ikaw na naman. Sa bagay, marami ng upuan dito. Hindi mo na ako kailangan siksikin. Saka dito na lang ako ha, kasi mukhang kulang pa sa katabaan mo yung sopa. Marami ang upuan. Pasensya ka na kanina ha. Ay, naku, ba't kasi ang taba mo? Ang taba mo? Pet ka, maya ka naman. Hindi naman kasi sa malakas akong kumain, kaya mataba ako. May kondisyon kasi yung katawan ko na nakaka-apekto sa timbang ko. Ano namang pakialam ko? Ang sa akin, magpapayat ka, mahiya ka. Ay, nako. Good morning po. Oh, good morning. Kayo ba yung mga aplikante? Kayo po yung mag-i-interview? Oo, ako nga. Pero tingin ko, alam ko na kung sino tatanggapin ko eh. Sir, pasensya na po kayo kanina. Kasi, di ba, alam niyo naman, sa Pinas, mainit, kaya yung mga tao, madaling mainis, ganun. Pasensya na po kayo, ha. Huwag ka na magpaliwanag, miss. Alam mo, tatapatin kita. Hindi namin dito kailangan ng receptionist, mapang mata. Ang kailangan namin dito, yung mababa yung loob at magilo sa mga tao. Nag-o-obserba lang ako kanina eh, pero tingin ko sapat na yung nakita ko para hindi kita tanggapin sa trabaho. Miss,
congratulations. Tanggap ka na sa trabaho. At nakita ko naman yung mga credentials mo. Tingin ko naman qualified ka. Wait lang sir, let me explain. Ang layo pa po ng binahe ko papunta dito para mag-apply. Sir, unfair naman po ata sa kanya kung hindi naman po natin itutuloy yung interview. Totoo naman pong mataba ako. Totoo rin naman pong nasiksik ko siya kanina sa elevator. Meron din naman pong pamilyang umaasa sa kanya. Baka wala lang po siya sa mood kanina. Sabi nga po ng nanay ko, maging magandang loob sa kapwa-tao. Maging mahabagin at mapagpatawad. Miss, sorry talaga. Sorry kanina sa mga nasabi ko. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Sana all ganyan. Nare-realize ang pagkakamali at nagpapatawaran. Sige, simulan na natin ang interview. Lahat ng kapaitan at kagalitan, at pagkakaalit at kadaldalan, at panglilibak, ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Efeso 4:31 hanggang 32. Pero may mga ganun talaga, no? Sinasabi nga nila na medyo pasmado yung bibig yung magsasalita, diba? Yung mga hindi nila, kumbaga, finifilter yung mga sinasabi nila. Tsaka, huwag tayong rude kasi naalala ko nung medyo bata-bata ako. Merong taong nagsabi sa akin na, parang sabi niya sa akin na pangit ako, ganun, parang all about sa appearance ko. Tapos dinamdam ko yun na parang ilang taon. Pero nung mga bandang, siguro mga 4th year high school kami, naging girlfriend ko yung inangasar sa akin. Tapos yun, ang nakakatawa lang kasi, parang ayun lang yung twist na parang natatawa lang ako sa nangyari. Pero magandang reminder sa atin, no, na wag tayong, pati natatawa, yung reminder sa atin na wag tayong magsasabi basta-basta ng mga salita na, kumbaga, lang, out of, parang, anong tawag doon, yung hindi mo kinokontrol yung mga sinasabi mo, hindi mo pinipili. Katulad dito na, kumbaga, na body shame siya, wherein hindi naman niya mababago yun instantly. Kaya may mga bagay talaga na better left unsaid. May mga bagay na dapat di na natin sinasabi, ganyan, di ba? Kaya magandang reminder sa atin, lalo na sa may mga ganyan talaga sa kahit anong mga circle of people na may mga sinasabi na justify pa nila. Ganito talaga ako kasi prangka daw siya, ganyan. May mga hindi, kumbaga, para sa akin, may mga bagay na hindi mo dapat nasabihin, lalo na kapag nabanggit kanina yung all about weight, all about appearance. Di naman niya kayang instantly mabago yun ang sabihin natin kahit 1 week, di ba? Wherein baka damdamin pa nung tao, makadagdag ka pa sa iniisip niya kapag nalulungkot siya. Wherein talaga, kumbaga, maging lang tayo, maingat sa mga sinasabi natin. Maging kahit sa social media, yung mga simpleng comments dyan, for example, yung mga nag-post ka, tapos may mga nag-comment pa sa'yo, pwedeng maging makadagdag din sa mga isipin ng mga tao. Kaya yung mga tina-type natin, mga sinasabi natin, maging maging maingat sa mga sinasabi. Saka baka kasi akala natin nakakatuwa yung ganun kasi baka minsan parang akala natin, pagka kasi minsan sa mga magkakaibigan ganun, merong mga nagjo-joke, parang akala mo ikaw yung clown nung circle ninyo. Tapos parang akala mo normal yan na nanglalait kayo ng ibang tao. Hindi naman maganda kasi na ganun tayo. Ganun yung way natin ng pagpapasaya sa ibang tao na meron tayong
sasabihan ng hindi maganda para lang magpatawa tayo sa circle of friends natin, di ba? Meron pang iba dyan na-i-issue ng mga, di ba, ibang mga celebrity na parang, para makapagpatawa ka, parang manlalait ka ng isang tao. Hindi maganda yung ganong klaseng practice. Practicein natin, yung makakapagpasaya tayo ng tao, hindi yung makakasakit tayo ng damdamin. At isa sa nakakapagpasaya ng ating mga puso, no, tuwing Monday, no, meron tayong mga isinasagawang mga medical mission din. At dahil Monday nga ngayon, kumustahin natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw dyan sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Sis Camille Malang. Good morning po, Sis Camille! Yes, good morning Kuya and good morning rin sa'yo, Sis Ira. Live po tayo mula rito sa ating MCGI Clinic dito po sa Doña Orani, Bataan. At ongoing pa rin po yung ating pagbibigay ng iba't ibang libreng medical services at iba pa pong serbisyo dito po sa ating MCGI Clinic ngayong araw. At ito naman pong registration po natin ay open po from 5 a.m. to 9 a.m. Kaya po sa iba pa po nating mga kasambahay na nagnanais pong magpa-check up or meron pong mga dinaramdam, ay pwede pa po tayong magtungo dito po sa Polanco Street dito po sa Doña para po makapagpa-register at makapagkonsulta po kayo sa ating mga MCGI doctors po. At ngayon naman po, Sis Ira, alamin naman po natin kung kumusta po yung isa po sa ating mga patient ngayong araw na si Nanay Beatrice. Ayan po, kasama po natin siya. Taga dito po siya sa Doña Orani, Bataan. Ayan, kumusta po kayo? Magandang maga rin po. Nais ko lang ilahad ang pagpapabunot ko dito sa aming barangay Doña Orani. Salamat sa kapatid na ito dahil tinawag niya ako kung pwede raw makapagsalita ng sandali. Okay lang. Nakapagpapabunot ako rito dahilan sa, alam niyo na mga kapatid, sa kawalan, nawawalan tayo ng pira, kakapusan, siyempre, sabi nila meron daw dito sa amin, sa barangay Doña. Okay, nakakailang pa bunot na ako dito, awan man ng Diyos. Okay naman. Maraming salamat sa ni Kelly Soriano, sa kanyang mga pagpapaano sa tao. Salamat. Maraming salamat. Salamat sa mga bigay niya. Lalo higit dito sa pabunot ng ngipin. Lahat yan libre. Maraming salamat po. Po si Beatrice Pagaduan. Salamat po. Ayan, salamat po sa Diyos, Nanay Beatrice. Salamat po sa Diyos. Ayan, isa po siya sa ating mga patients, Sis Ira, kung saan as of 7:30 a.m. po, Sis Ira, umabot na po sa 203 total registered patients po. Kung saan ito pong mga registered patients po, meron po tayong 63 sa medical consultation. Pediatric consultation po natin ay 13. Sa atin pong dental services ay meron po tayong total of 73 kung saan ang dental extraction po ay 61 at dental cleaning po ay 12. At sa optical services naman po natin with free reading glasses, meron po tayong 28. Sa legal consultation, 3. At sa free haircut po natin, meron na po tayong 23 registered po. At yan po, ang lahat po na yan ay ongoing pa rin po hanggang ngayon. Ito pong mga serbisyo po na ito ay libre. Wala po tayong hinihinging kapalit o bayad. At nakakatuwa po na sa pamamagitan po ng MCGI Clinic, Sis Ira, ay marami po tayong natutulungan po na kagaya po ni Nanay Beatrice. At bilang kasama po sa mga volunteers at maging po yung mga kasama po nating MCGI staff, ay nagagalak po na marinig po yung mga salita mula po sa ating mga patients or beneficiaries po na nakakatulong po tayo na makaalwan o makagaan po sa kanilang mga dalahin sa araw-araw. At yan naman po ay sa awat tulong ng Diyos. At Sis Ira, lahat po ng ating mga registered patients, madadagdagan pa po yan hanggang mamaya po. At lahat po yan, loobin po ng Diyos ay atin pong mapaglilingkuran sa tulong po ng ating mga medical doctors and staffs. At yan po ang update mula dito sa MCGI Clinic sa Bataan. Balik po sa iyo. Salamat po sa Diyos, Sis Camille Malang, at dyan po sa mga pasyente natin dyan sa Barangay Doña Orani, Bataan. Kumusta po sa inyo? At eto, syempre, na-acknowledge din natin ang ating mga volunteer doctors. Kasama po dyan sina Dr. Cliff Ibanez, Dr. Catherine Lopez, Dr. Marian Meneses, Dr. Maria Victoria de los Santos, at Dr. Minerva Narvades Oreta.
Kasama rin po si Dr. Larry Solomon, Dr. Mary Kathleen Solomon, Dr. Serena Carlos. Kasama rin po sina Attorney Riz Mercado and Sis Joan Mercado para naman po sa mga kababayan nating may legal concerns. At nandito rin ang kanilang mga staff, si Sis Norma Edades, Sis Jen Dulay, Sis Tita Sanchez, Sis Weng. At syempre kasama rin po si Brad Amor Tolalian, Brad Raymond Reveses, Sis Crisanta Batanes, Brad Stephen and Sis Leia Campanilla, Sis Liza Decena at Sis Heidi. Kumusta po sa inyo dyan, mga kapatid? Salamat po sa Diyos sa pakikipagkaisa at syempre po yung paggising ng maaga, di ba? At na pumunta ka dyan sa venue para gumawa ng mabuti, ibang klaseng yan. At yung iba sa kanila, nakakasama rin natin every Friday sa MCGI Clinic. Kaya salamat sa Diyos, talagang active yung ating mga volunteers. But before we give our shout out and thank yous, narito muna ang ating pagbati sa ating broski sa kanyang 7th anniversary. At sabay-sabay tayong bumati ng Good morning, Kuya! At sabay-sabay tayong bumati ng Good morning, Kuya! Sabay-sabay tayong bumati ng Good morning, Kuya! Isa siya sa mga maaasahan natin sa paghahatid ng mahalagang impormasyon tuwing umaga. Narito po ang schedule ng libreng pneumonia vaccine na pwede ninyong i-avail. Maganda may protection tayo sa mga senior citizens natin. Ito libreng bakuna naman to. Maganda nga na i-avail natin, i-take up yung opportunity natin. I-take for granted kasi nga maganda na meron tayong protection sa mga gantong sakit. Kasi ano naman siya ayun, may bakuna naman, meron namang prevention talaga. Huwag na po natin hintayin na nagkaroon pa tayo ng sakit bago tayo magpatingin sa doktor, bago tayo humingi ng mga kung ano-anong mga gamot. Meron naman prevention bago pa lumala. Hindi lang yan. Dahil sa kanyang optimistic attitude and contagious energy, ay happy feel din siya hindi lamang ng ating morning kada, kundi maging ng ating mga kasangbahay. Ay maihahon sa kahirapan. Good morning mga kasambahay! Manood po kayo ng Good Morning Kuya 6 a.m. to 8:30 in the morning. Para maging healthy at happy ang inyong umaga, manood kayo ng Good Morning Kuya! Sino pa nga ba? He is none other than our very own Joshua Junicio. Siguradong kulang ang umaga kapag hindi siya kasama sa kulitan at sayawan ng ating GMK tropa. Es el paso del canguro. Ese es el paso del canguro. Aside from dancing, siya rin ay hindi pauhuli pagdating sa pag-acting. At sa espesyal na araw na ito, ay nais kang batiin ng ilang mga nagmamahal sa'yo. Happy Sabbath Anniversary, Kuya Joshua! Salamat sa Diyos sa lahat ng binibigay mo na tulong sa amin at ingatan at samahan nawa palagi. Happy Sabbath Anniversary, Kuya Joshua. Masaya kami na naging part ka ng GMK. Ayun, samahan nawa ka palagi, tsaka may pagbati rin pala yung mga kaklase ko. Happy Sabbath Anniversary, Kuya Joshua! Brother, happy Sabbath anniversary sa'yo. Parang kailan lang kababati ko lang. At ito na naman ang bilis ng panahon. Samahan naman palagi, ingatan sa paglilingkod. Enjoy your day. Insan, kamusta? Main ka na. Happy Sabbath anniversary sa'yo, Insan Joshua. At total, Sabbath mo naman ngayon, gugupitan na kita. Kasi lagi tayong hindi nagtutugma ng schedule. Maingatan at samahan nawa ka palagi ng Panginoon. At ayun, happy Sabbath anniversary sa'yo, Insan. Hindi rin magpapahuli ang iyong Good Morning Kuya family na bumabati sa iyo ng pinakamainit na pagbati. Nawa ay patuloy ka naming makasama hindi lamang sa paghahatid ng totoong impormasyon, kundi maging sa serbisyo publiko at iba pang mabubuting layunin ng ating programa. Happy Sabbath Anniversary, Brad Joshua Junicio, from your UNTV and Good Morning Kuya family.
Happy Sabbath to Joshua. Wow. Pati classmates ni Lexter, binati ka. Ganong katindi. Yung flowers mo, may lightings pa. Wow! Roar! Roar! Tiger. Yan, Happy Sabbath anniversary! Ilang years na, Brad Joshua? 11 years. Wow. Siyempre, may Messi. Siyempre, salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga kasambayan dito sa UNTV, sa Good Morning Kuya, at sa mga kasambayan na nanonood sa atin ngayon. Kasi nakikita ko may mga post kasi na may mga kapatid na bumabati rin sa mga sa Facebook post. Salamat po mga kapatid. At syempre, salamat sa Diyos, salamat kay Kuya, salamat kay Ate Arlene, sa buong staff talaga ng UNTV. Kasi every year na ilang taon na ako nag-celebrate dito. Pangatlong taon na ako nakapag-celebrate dito sa Good Morning Kuya. Kasi before, di naman ganito kumbaga, grand yung pag-celebrate ko ng Sabbath anniversary. Pero dito may cake at may bulaklak pa. Yeah. Salamat sa Diyos sa isa pang taon. Sana, lobin ng Diyos. Next year, dito tayo mag-celebrate nating Sabbath anniversary. Yay! And of course, thank you, beloved cakes and pastries. Pastry Shop for the cake. For orders, please contact them at 0976-287-3012. Shout out to Belia Mercado de Jesus and family sa very cute na cake. And also, thank you, Clary's Flower Shop. Para sa cute, para sa mga cute lang talaga to. for your flower needs and requirements. Order Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Shout out to Claire Ardon and family at kay Miss Carla Amor Samson. Thank you. At syempre, binabati ko rin si Ate Jaja. Sabi ko ng Sabbath anniversary. Sabay kami niya ni Ate. Happy Sabbath. At saka ito birthday naman ni Ate Kat naman. 22 din ba? Ang daming celebration. Sabay-sabay pa talaga. Ang dami natin isi-celebrate. At saka sa mga kapatid sa Malaysia, kasi nung pumunta kami sa Malaysia, Friday din sakto kasi nandun kami sa Malaysia. Sakto Sabat mo. Oo, saktong Sabat. Kaya yung mga kapatid sa Malaysia, binilan pa ako ng maliit na cake. Tapos may kandila pa. Tapos doon kami mismo doon sa may Petronas Tower. Yung yung tower sa Malaysia. Doon ako nag-celebrate ng birthday sa baba lang. Memorable siya. Yung 11th Sabat nasa Petronas. Mag-blow ka muna. Blow yung cake. Umapir. Blow. Blow. Yay! Happy 11th Sabbath anniversary, Brother Joshua Janisha. And this time, we would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Gong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. That's right. Wala pa na listahan, no? Kasi ang daming, kasi gusto ko sana mabati yung mga kapatid sa Malaysia, kaso wala akong listahan ng lahat ng mga pangalan. Bukas bukas na lang po mga kapatid, ha? Pero, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguro din may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Yan. Good morning. At pabatiin ko lang din si Kuya Mervin. Siya yung driver namin kahapon mula sa airport papunta dito sa Caloocan. At ayun gusto ko lang din batiin yung ibang mga kapatid sa Korea, sina Brad Ryuji, Brad Paul, and Ate MJ Cordova, sis Agnes, sis Sheila, and kay Brad Andy, mga ulabnan. Happy Sabbath anniversary po kay Ate Michelle, sis Judy, sis Marlene, kay Anha, kay sis Sai, Brad Eric, at sa buong lokal po ng South Korea po. At syempre binabati ko din, pagbati po ni sis MJ, sabi niya po, binabati ko mga magulang ko sa Pinas, sila Brad
Brother Mario at Sis Marieta de la Cruz. Pati po ang kuya ko na si Brad Marlo de la Cruz at si Ate Rosalie de la Cruz with my nephew in her tummy sa pamangking ko na sina Mig at Andre. At sina Brad Marion at Sis Rose de la Cruz and Shannon ng Ireland at si DJ and of course sa aming bunso na si Brad Arjon at sa kanya pong pinakamamahal na asawa na si Brad JP Cordova. At syempre, pinagpapasalamatan ko rin ang Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. Yan right. Ay, gusto na natin welcome si DJ Debra sa Natural One, ha? Hi, DJ Debra! Akala ko may. Maraming salamat po rin sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning!